May nagtanong pala sa sa akin kung magkano daw yung ginastos ko dito sa setup kong solar. Binili ko kasi to nung March 29. So, kasagsagan nun ng pagtaas ng oil prices. Tapos yung demand ng solar nagtaas, din. Talaga nag-spike siya ang demand. So, nag-decide kaming mag-solar na din. Kaya nung time na yon talagang pricey yung pagkabili ko. So ito lahat uh, apat na 640 watts solar panels bifacial, inverter na 4.2 kilowatt, battery na Life VO4 na battery, dalawang 12 volts, kasama na yung railings and accessories, kasama na yung PB wires na 20 meters, at saka yung kasama nun yung MC4 na 100,000 lahat yun. So isa lang yung binilihan kong supplier nun, nasa total of 100. Actually 100 ka 12 yata yun, tinawaran ko lang ng 100. So later na found out ko na napamahal pala ako dun. Pero akala ko nakamura ako kasi pumunta ako dun personal mismo sa Raon eh. Doon ako nagbumili sa supplier, ako mismo. Pagdating ko kasi doon, ang daming pila plus sobrang busy. Talagang hindi ka ma-entertain ng may-ari ng store kung hindi ka talaga bibili. Kung magtatanong-tanong ka lang, parang hindi ka niya intindihin. Tapos hingi ka pa ng tawad, parang mas unahin niya yung bibili na wala ng maraming tanong. So, ang daming pila nun. Actually, nung time na yun, nagkaubusan ng solar panels nila eh. At saka, yung inverter na ubos din. Although, hindi branded yung inverter, pero nung time na yun, daming bumibili. So, naisip ko, pagod na rin ako noon, ng hali na, dito na ako bibili. Bilhin ko na lahat. So, 100k yung ginastos ko dun. Eh, since DIY to, so kailangan ko pa ng mga gamit, tools, para sa pag-setup. Kaya, yung real, ko talaga, totoong gastos, umabot sa 120,000. Kasi bumili pa ako ng tools, hagdanan, drill, kung binili ko, ilalagay ko sa bubong yung solar panels ko since ang bubong namin sobrang slope. Talagang napaka yung slope na tini yung angle, kaya kailangan kong lagyan ng brackets. Yung brackets pa lang gumastos ako ng 5,000 yata nun. Tapos pininturahan ko pa muna bago ko lagyan. Bumili pa ako ng paint, sprayer gun, pintura pa. So nasa 120k ang inaabot. Kaya okay lang. Gumana naman siya ng maayos. Tsaka naikabit ko naman kahit matagal yung solar panel sa bubong, kasi yun ang nagpatagal sa akin kasi ang slope ng bubong ko eh. So mayroong kasi nagtanong sa akin na iba naman siya. Nagtanong siya sa akin kung anong rating ng inverter ko ng JD Star, kasi yung sa kanya 6.2 kilowatt. Yung bili lang niya ay 24k kasama na yung ibang aparato. Ang kasama nun, battery cables, battery cable wires plus PB wires, plus breakers. Ang breakers na kasama ay meron AC breaker, meron dalawa yata, plus watt meter.
Ano pa ba yun? Maraming ano kasamang aparato at 24K lang. So naisip ko, lo, napakamura. Pero second hand na yun. Pero working fine naman daw. So, solid na kaysa sa akin na inabot ako ng 100K. So, sa ngayon kasi, sa 100K na budget, mga branded na kaya mo na bumili ng branded. Pero sa akin naman, okay naman yung akin. Ang siguro for upgrade ko na lang yung batteries para para mag-off-grid na ako. Kung hindi ako gamit ng aircon sa gabi, totally off-grid yung setup ko. Kaso ang lakas ng aircon ko, running ko sa gabi almost 1 kilowatt yung operation power. Kaya hanggang 2 AM lang yung ano ko, yung batteries. So ayun,